beloved Boss Mike Cervera. Ikinakasa na ngayon sa Kamara ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po'y ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Iniyak po ni Trillanes na bukod ang kasong kriminal na isinampalaban sa pangalawang Pangulo itong impeachment case na ito, na ang layunin ay mapatalsik siya sa pwesto. Naku, mga kababayan. Ayan na, wala nang tigilan to. Parang hindi na rin pinakinggan yung Iglesia ni Cristo dito, no? Diba, Karmak? Oo. Parang hindi na, pinakinggan, no? Oo. Basta na lang, mga kababayan. Basta, wala kaming pakikinggan, sabi ni Franz Castro. Tuloy ang impeachment sa ayaw at gusto nyo. Ganun, parang baliwala din. Biglang tumahimik, Sana man lang, mga kababayan, dinire-diretso na ng Iglesia ni Cristo. Yung bang rally na wala nang uwian kahit isang taon, no? Bakit kaya hindi yun ang gawin ninyo? Isang taong kayo mag-rally doon sa Quirino. Diba? Para nang siya ganun magkaalaman na Magkalabasan na ng pwersa, no? Oo, ganun. sabi ni Leonora, nasayang rally namin. Buti na lang, siyamol kami. Ayan na nga, di ba? Sayang, parang baliwala lang, eto na. At sa harap nito, nagbabala rin ang dating senador na huwag baliwalain ang pamalaan ng mga supporters ng mga Duterte mula sa sibilyan at militar na posibleng pagmulan umano ng destabilisasyon sa pamahalaan. Bakit naman babaliwalay? Matagal na siniseryoso ng pamahalaan yan, Senator Trillanes, Ha? Matagal na siniseryoso yan. Yung mga retired military, retired officials, yung mga mga nagrarally dyan, siniseryoso yan ng presidente. Hindi binabaliwala yan, mga kababayan, Ay kita ninyo, ano ba nang nagagawa nila? Wala rin gumawa na nga ng napakalaking rally na sinasabi 1.8 million, 2 million pa nga yung iba mag-eksaherada pero nung kinumpute ko, mga kababayan wala pang 500 Kita nyo? Yun po yun. Tuloy. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak mula sa Kamara. Vic? Ayan na. Pasok. Alex, ngayong araw na ito matapos magsampa ng kasong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos na mga kababayan ang pagsasampa ng kasong kriminal. Criminal case. Dito nga kay Sara Duterte. Ito yon, mga kababayan. Si Sara Duterte ay sinasampahan ng kaso. Ako, mga kababayan, bilang sa mga tulad ni INC, kayo na mga nasa sa paayong ni Kibuloy at ni Digong, kayong mga naniniwala sa kanila, kila Kibuloy at kay Digong, dapat ganun din ang gawin ninyo. Karapatan nyo rin na maghain, magsampa ng mga kaso, hindi lang puro bunganga nyo, pinagagana nyo. Pakikinggan naman yan bakit hindi nyo sampahan si Pangulong Bongbong Marcos ng mga kaso, impeachment, complaint, ganyan. Sasabihin ni Kakatwiran, hindi naman kasi may immunity. May immunity pala at least naisampa nyo, nakita namin na sinasampa nyo yung mga aligasyon ninyo. Mahirap po kasing paniwalaan ng mga tao hanggat puro salita lang kayo. Ang pinaka gusto ng mga tao rito, yung may action kayo. Hindi yung nagrarally kayo sa loob ng rally ng Iglesia ni Cristo. Dinuin mo, nagrally sila sa rally rin ng loob ng Iglesia ni Cristo. Anong klaseng yan? Diba?
Tapos nag-rally kayo doon, sasabihin nyo, "Oy, 2 milyon kami." Putik na yan, oh. Wala, hindi ho yan na uubra. Nagmumukha lang ho kayong tanga. Kaya nga mga kababayan, ako na nagsasabi sa inyo, sampahan nyo ng kaso si Pangulong Bongbong. Tulad ng ginagawa ng mga kritiko ni Sara. Anong ginagawa nila? Ayan, nagsasampa ng kaso. Eh bakit? Eh kasi, meron talagang probable cause. Eh ang tanong sa inyo, meron ba? O puro laway lang at chismis ang daladala? Yan ang kaibahan natin, mga kababayan. Kayo naniniwala sa mga chismis, intriga at propaganda. Kami naniniwala sa may daladalang ebidensya, ayon na nga, nasa korte na. Saasampahan na ng kaso. Inimbestiga ng NBI. Dinala sa DOJ. Oh, yung mga ganun sana yung pinaniniwalaan nyo eh. Kaso nga mga kababayan, sa bagay nga, mahihina ang mga pangunawa nila, hindi nila maunawaan. Yung paratang lang at yung sinasampahan. Magkaiba yun mga kababayan. Yung sinampahan, ibig sabihin, may ebidensya yan. Yung paratang lang, ibig sabihin, galing lang kay Digong yan. Diba? Alam nyo na, mga kababayan. So, manuri kayo. Ay, biruin ninyo. Inuuto na kayo ng inuuto. Abay, naniniwala pa rin kayo. 2025 na. Next year, 2026 na. Ay, nako. Wala, ganyan talaga kahina ang ulo ng mga yan eh. Ito lang simple lang, paniwalaan nyo yung may ebidensyang daladala. Huwag nyong paniwalaan yung puro chismis lang ang balita. Oh, simple, di ba? Mamimili na lang kayo dahil pinaliwanag ko na. So, ano pang gusto nyo? Putik na yan. Parang naniniwala kayo na nakikita yung utot ni Digong mga kababayan? Parang ganun lang. O, sabog kayo sa utot ni Digong. Putik na yan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Sige, tuloy. Pasok. Ang Philippine National Police, maging si Attorney Larry Gadon na siyang Presidential Advisor on Poverty Alleviation ay nagsampa na rin ng disbarment case sa Korte Suprema. Nako, nauna na yan mga kababayan. Nauna na yung sinampahan sa Korte Suprema ng disbarment itong si Sara na loka-loka, mga kababayan, na idol ng mga tanga. At pinotrektahan na nila Leonora Brown. Diba, mga kababayan? Eto na, pasok. Nakaumang naman ngayon sa Kamara ang impeachment case. Batay na rin sa naging pakayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Nako, yan na mga kababayan. Paano to? Sir Mike, kasama kayo sa top 5. Hindi ako naninira CBS Lagi kong ang pinupuri yan. Hindi ako naninira, balanse ako magbigay ng komento. Hindi ako naninira. Tandaan nyo hindi ako naninira. Maliho yan. Tuloy. Aring aabangan bukas dahil maging ang grupo ng Makabayan Bloc ay mayroon na ring draft ng sinasabing impeachment case laban sa Vice Presidente. Yan na! Nako! Patay na! CBS, niliwanagin ko lang. Alam ko, kaya galit ako doon sa block. Yan na. Balanse tayo magpaliwanag dyan. Kung ano man yung sabihin ko, malamang, hindi nyo man tanggapin, meron akong alam na katotohanan. Pag sinabi ko na sinuportahan ng Iglesia ni Cristo si Sara Duterte, tama yun. Dahil galing sa bibig mismo ng inyong tagapagsalita ng rally nyo. O diba? Mali ba yun? O, paninira ba yun? Hindi paninira yun. Nagsasabi tayo ng totoo. Diba? O, pag sinabi ko bang ginamit ng mga DDS yung rally ng Iglesia ni Cristo,
Masama ba yon? Paninira ba yon? Hindi ho paninira yon. Nagsasabi po ako ng totoo. Gamit na gamit ng mga DDS yung rally ng Iglesia ni Cristo. Di po ba? Oh, ano pa? May mga lumalabas na mga pahiwatig o mga batiko sa Iglesia ni Cristo na binibigyan natin ng reaksyon. Naninira ba ako? Hindi. Abay, binibigyan lang natin ng reaksyon yung opinyong pananaw ng ibang mga tao. Ano po yun? Wala akong paninira doon. Ay, lagi ko man sinasabi, saludo po tayo sa disiplinang pinapakita ng Iglesia ni Cristo. At doon sa kanilang paniniwala patungkol sa mga usapin ng nakapaloob sa Biblia, wag na natin pag-usapan yan dito. Masyadong masalimuot pag-usapan yan. Abay, mula nang nabuhay ako, marami nang nagtalo-talo dyan. Hanggang ngayon, magkakaaway at magkakasulungat at hindi pa rin sila nagkakaintindihan. Ano pang gagawin natin dyan? Alam nyo, mawala na tayo sa mundong ibabaw, mga kababayan. Mawala na tayo. Abay, hindi pa rin magkakasundo-sundo sa pang-uunawa ng mga yan. Iba-iba pa rin sila ng kanilang mauunawaan dyan. Huwag na natin pasukin yan. Doon na lang tayo sa pinakamababaw at madaling unawain, intindihin ng mga DDS. Bakit kanyo? Di ba sabi ko, ang channel na to, para sa mga DDS talaga. Kita nyo? Yun. Ito na, tuloy. Ano yan? Ano yung sabi tuloy? Nawala na tuloy ako rito. Pasok! Batay na rin sa naging pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na maaaring aabangan bukas dahil maging ang grupo ng Makabayan Bloc ay mayroon na ring draft ng sinasabing impeachment case laban sa Vice Presidente. Nako, yan na. Mga kababayan, hindi na talaga titigilan. Kita nyo mga kababayan ha. Alam nyo, meron pa rin makikipaglaban kahit kukonti yung mga yan. Sabihin nyo na, lilima na lang yung mga yan. Yung 5 na yan, ipaglalaban pa rin nila yung kanilang karapatan at yung alam nilang tama. At ngayon mga kababayan, bilang kinatawan naman ng ating mga organisasyon dahil yung mga Kabayan Bloc, sa mga hindi nakakaalam, puro mga party list yan, organisasyon yan. Mga kababayan, nandiyan naman din yung kanilang organisasyon na sumusuporta sa kanila dahil nga hinalal nila, inupo nila, binoto nila. Ganun. Mga kababayan, parang yung congressman ninyong kurakot dyan. Di ba? Binola-bola lang kayo. Tapos kinuha yung boto nyo. Pinangakuan kayo. Ayun, mga kababayan, kumuha ng 51 billion para lang daw sa flood control nyo. Hanggang ngayon, baha pa rin kayo. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Tuloy. Inamin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na mayroon ng draft ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ambos interview sa Kamara, abangan na lang ng publiko ang isasampang impeachment case laban sa Vice Presidente na magmumula sa Makabayan Bloc. Yan na. Ito na nga yun, naging balita. Mga kababayan. Kaya alam nyo, mga kababayan, hindi ito uubra. Binabalikan lang natin ito Kaya itong nangyayari na to, may kadugtong pa yan. Tuloy. Abangan na lang po natin kung sino yun. Anyway, bottom line, mafile yun. Okay, yun. At talagang hopefully mag-succeed. Inihayag ni Trillanes na maliban sa criminal case na isinampa na kay BP Sara, ay sasampahan din ng impeachment case para matanggal sa pwesto. Our beloved Boss Mike Cervera.